Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain. Paghahain inilahat, nang ialay sisak, ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapa, lahat kami yung alagad sa buhay mo, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali. Tayo po na naparito sa gitna ng init, sa gitna ng maraming tao, dahil nais po nating ipaabot ang ating pasasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Let us bless one another. Pakisabi po sa mga katabi ninyo, God bless you. Mga nasa likod. Ayan, God bless you. Alam niyo po, palagay ko marami na kayong simbahang napuntahan. Ano po? At ang simbahan, kagaya po ng itong nakikita ngayon, ay sinisikap po ng lahat na ito ay tunay na maging maganda, komportable, dahil dito po ipinagdiriwang ang pinakamataas na uri ng pagdiriwang, ang pinakamataas na uri ng pagdarasal. Ito ay ang walang iba kung hindi ang banal na misa. Kaya po sa mga simbahan, pansinin niyo po, maganda ang pintura. Ito nga po, sinisimulan natin pinturahan. Bago gusto niyo po mag-donate. Ayan, ano? At ang ating altar, pinagaganda po natin. Lagyan ng bulaklak, kahit minsan mahal ang bulaklak. Andiyan ang mga koro, ang choir, nagpa-practice yan weekly para maghandog ng magandang awitin, para tayo tunay na mga pagdasal. Ang mga upuan po natin, hanggat maaari, malinis po yan. Yung luhuran po natin. Yan, baka kaming iba dyan, medyo marumi na, masira na, may magdodonate yata ng luhuran. Ano po? At nandyan po yung ating iba't ibang mga ministries, lector, commentator, nagpa-practice po yan. Lahat po tayo. Ang sound system, isa po yan sa pinagkakagastusan ng simbahan. Dahil mas gusto po, mas maganda po kung yung salita ng Diyos ay naipapaabot ng malinaw at malakas sa mga tao gaano pa man karami ito. Ano po? At kayo na lang po, yung mga nagsisimba, halimbawa po, kahit mainit, kahit siksikan, narito po tayo. Damang-dama po natin at malinaw sa atin ang ganda at ang dignidad dangal ng banal na misa. Dahil ayon nga sa Ebanghelyo na aking binasa, ang tinapay na ating nakikita sa hapag ng banal na hapunan, anyong tinapay yan, pero yan ay ang tunay na katawan ng Panginoon. At ang alak na nasa kalis, yan ay tunay na dugo ng Panginoon. Kaya wala pong hihigit sa banal na misa. Lagi ko nga sinasabi, kahit 3 oras po tayong nagdarasal, hindi niya kayang pantayan ang 1 oras na banal na misa. Dahil mismo, pakisabi nga po, mismong katawan at dugo ng Diyos ang ating tinatanggap. Kagaya po ng isinasaad sa Ebanghelyo. Pag sinabing katawan at dugo, ano po ibig sabihin nun? Katawan at dugo. Maging sa panahon ni Jesus, sa kanilang kultura, ang kanilang paniniwala, pag sinabing katawan at dugo, ang ibig sabihin po niyan, buhay. Pakiulit po. English. Espanyol. Nga. Ibig sabihin, ang banal na misa po, ibinibigay ng Panginoon sa atin ang kanyang buhay. At ito ay ating tinatanggap. At hindi lang itinatanggap, yan ay dinadala palabas ng simbahan. Isinasa buhay. Ang tanang, ang mga simbahan natin, punong-puno, ang dami nagsisimba. Ang hindi nga masagot-sagot na tanong, bakit sa Pilipinas, palasimba ang mga tao, pero parang ang daming nangyayaring taliwas sa biyaya ng banal na misa. Ano ibig kong sabihin? Laganap ang kasinungalingan, pagmamalabis, pananamantala, panloloko, pagnanakaw, manipulasyon, pang-aabuso,
Bakit nga ba? Sa tingin nyo, bakit? Ha? Bakit? Kasi yan ang tanong na hindi natin masagot no? Sa misa, talagang, pero paglabas ng simbahan, ano na nangyari? Ang tawag po natin dyan, disconnection. Pakiulit nga po. Disconnection. Pakiulit po. Tagalog. Nga, uli. Disconnected kasi Ibig sabihin ng disconnected, yung buhay natin sa loob ng simbahan, parang putol. Paglabas ng simbahan, napuputol. Yung ating ginagawa sa banal sa loob ng simbahan, sa banal na misa, parang malayo doon sa nakikita mo sa labas ng simbahan. 3 bagay. Simple lang po ito. Parang maalala po natin paglabas natin ng simbahan. Ano-ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan? Ano yung mga postures? Posture. Ano mga pwesto ng katawan natin pag nasa loob tayo ng simbahan? Kayo po, ano posture nyo ngayon? Sitting position. Ano pa ang ginagawa ninyo? Lumuluhod. Ano pa yung isa? Wala pa namang gumugulong Tumatayo kayo. 3 lang po, siguro, bigyan natin ng kaunting kahulugan. Bakit ba tayo lumuluhod sa simbahan? Sa banal na misa? Bakit lumuluhod? Dahil nagbibigay galang, respeto tayo. Di ba? Sa consecration, naalala niyo yan, mamaya, in a while, luluhod kayo. Nagbibigay galang tayo, nagbibigay respeto tayo sa Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia, na ang tinapay ay magiging katawan at ang alak magiging dugo ng Panginoon. Wow! Sabi nga po, ang anghel, inggit na inggit sa pare. Alam niyo kung ano kinainggitan ng anghel sa pare? Yung pare kasi po, yung simpleng tinapay at alak, sa pamamagitan ng pribilehiyo na binigay sa pare, ito ay magiging katawan at dugo ng Panginoon. Na hindi nagagawa ng anghel. Nagbibigay respeto tayo. Gumagalang tayo, kaya tayo lumulod. Amen? Yan na lang po. Paglabas natin sa simbahan, sana maalala natin na sa loob ng simbahan, nagbibigay tayo ng paggalang at respeto. Sa labasan ng simbahan, ganun din. Hindi lang sa mga may edad na, tayo gumagalang. Kahit po yung mga mahihirap, kahit po yung mga lamang lansangan, yung mga street dwellers, mabigyan po natin ng paggalang. Bigyan po natin ng respeto. Sa katunayan, sinabi ng Panginoon, anuman ang gawin ninyo, sa maliliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. Kung lalabas tayo, sino yung makapapansin ninyong parang maliliit na ito? Yung mga walang boses, walang kaya, may kapansanan, mahirap. Bigyan natin ng paggalang. Kahit sino, bigyan natin ng paggalang. Irespeto natin. Sa social media, pwede po ba ibalik natin ang respeto sa social media? Paggalang. Amen? Pangalawa, ano po yung posisyon nyo ngayon? Nakaupo. Bakit kayo umuupo? Dahil masakit ang arthritis. Dahil nakikinig tayo. Di ba? Pagsalita ng Diyos, no? Nakikinig po kayo. Kung dito nagagawa nating makinig, sana po sa labas marunong din tayong makinig. Hindi yung tayo na lamang ang bida, tayo na lang ang nasusunod, boses na lang nang gusto nating maririnig ng lahat. Hindi po. Makinig din naman po tayo. Dahil kung may saloobin tayo, may saloobin din yung iba. Kung may nararamdaman tayong hirap o inis, may nararamdaman din yung iba na kailangan nilang sabihin.
na kailangang may makikinig din sa kanila. Let us listen to one another. Kasi ikaw nga yung taong gustong tumulong, paano ka tutulong kung hindi mo naririnig yung iba? How can you help if in the first place, you do not know what's happening with other people? Pakikinig. Ang ingay-ingay pa naman ngayon, ano? Pakikinig. Pagbibigay ng paggalang, pakikinig. Ano yung ikatlong ginagawa po natin? Nakatayo. Tama po? Ano ibig sabihin po ng nakatayo? Nakatayo. Sa Ebanghelyo, nakatayo tayo. Tama po? Gospel? Tumayo po tayo para pagbibigay galang sa banal na Ebanghelyo. Yung nakatayo po, yan ay simbolo ng pagiging handang kumilos. Handang maglingkod. Handang tumanggap sa iba. Kaya tayo, pagkatapos ng misa, lumalabas tayong nakatayo sa simbahan. Kasi sinasabi natin, handa akong gawin yung aking natanggap at narinig na salita ng Diyos sa simbahan. Pero po ba ditong lumalabas ng simbahan, gumugulong? O nakaupo, lumalabas ng simbahan? Wala, lahat tayo nakatayo. Readiness to serve. Readiness to serve. Sana po ganun paglabas ng simbahan. Kasi dito, ang galing-galing po natin. No? Pagdating sa performance level, wala kang masasabi sa mga Pilipino pagdating sa loob ng simbahan. Yun nga lang po, paglabas ng simbahan, parang putol. Parang may disconnection. No? Sa larangan ng paglilingkod, halimbawa, paglilingkod, yung bang nadamay lang yung harapan ng bahay mo dun sa basura ng kabila, magbubunga nga ka na, mang-aaway ka na. Di po ba? May ganun, ano? Talagang, manong damputin mo na, siguro hindi sinasadya, walisin mo na. Paglilingkod. Ang dali-daling sabihin, pero sa katotohanan, minsan, masyado tayong mainit ang ulo, masyado tayong masungit, no? Paglilingkod. Kagaya ngayon, dikit-dikit po kayo. Pansinin niyo po, dikit-dikit po kayo, no? Kung nakikita niyong medyo alanganin niyo isa, umuusog kayo ng konti. Kasi masyado naiipit siya. So you serve one another. You give space for one another. Tama po? Yung mga nakatayo, lalo na. Hindi kayo naniniko. Hindi kayo nagsisiksek. You give space for one another para makahinga si ate, para makakilos si nanay. Ikaw, pinipilit mo, you stick where you are. Para wala kang masaktan, wala kang matapakan ng paa, wala kang masiko. You respect one another. You serve one another. You look after each other. Tinitignan mo rin siya. Tama po? That is service. Be mindful of others. Isasaalang-alang natin kalagayan ng iba. Sana ganun din tayo sa labas. Hindi yun, nagkatamaan lang kayo ng balikat, nagkasalabong. Mangahamon ka na. Di po ba? Naungusan ka lang sa traffic. Na-overtakean ka na. Hahabulin mo na. Ganon na. Diba? May ganon na. Sungit. Yabang. Let us serve one another. Be mindful of one another. Sana yun din ang nangyayari sa labas ng simbahan. Pagbibigay galang, pakikinig sa bawat isa, at paglilingkod sa bawat isa. Yan yung isa mga natututunan natin at nararanasan natin sa banal na misa sa loob ng simbahan. Ang ating dalangin lang, sana naman po, madala po natin ang ganyang katangian o ugali sa labas ng simbahan.